Magva-vlog naman tayo for today ng advantages. Yay! Wala na lang snow, ganyan. Pero dito na-experience sa Ireland na 2 beses lang kami naka-experience ng snow. Mahina pa yun. Mahina pa yun. And sobrang bilis Oo. lang. So yun, parang okay din siya as compared sa ibang countries na sobrang kakapal ng snow. Less pollution here compared sa other countries, and nakita nyo nga naman, napaka-green ng Ireland. Greenish talaga siya overall, di ba mama? Hi guys! Very nice mo. So yun, another video na naman, and we are here in the bus stop. Yan, we're waiting for the bus and we're going to Crescent? I know, we're going to Smith store. And now go my toys. No. No, I want to. We will, Shannon River. we plan to buy another Papa, boogie I for wanna buy Pen. toys. I wanna buy new Kasi toys. magta-travel kami. I wanna buy new Yeah. toys. We'll go to Dublin. And yun, yung current boogie kasi namin medyo mahirap gamitin. Kasi yung hindi siya masyado natutupi. Pag tinupi mo, mahaba pa din siya. So parang ang hirap gamitin sa pag-travel, no? Bulky masyado. Yun, si Pen lagi nagpapabuhat. So pagod kapag magta-travel kami. So we decided na mas Hello, welcome to Mas my mag- nachos. yeah, mas okay bumili ng another boogie na kayang tupiin para portable siya. Yes. And then during isa pang anong gagawin namin is we have a topic. So yun, salamat sa mga nanood nung disadvantages. Right, mama? And yun, magva-vlog naman tayo for today ng advantages. Yay! So yun, ayun, medyo nakapaglista kami ng lampas 10 ata na advantages living here in Ireland. So yun, so from negative na vlogging, hindi naman siya negative, parang lang din, na-observe lang, yung reality check. Ayun. So yun, samahan nyo kami for this day. Today is October 7, Saturday. Ayan. Pakita mo yun. Ito yung view ko ngayon. Dito kami nagsisimba. This is the St. Manchins Church. Ang misa dito actually is once a day lang. And then sobrang konti lang din yung nagsisimba. Although, 'di ba parang Catholic majority ng Irish. Ayun. So yun, samahan niyo kami for today. Kaya naisip mo naman hair mo. So yun, medyo itutour ko kayo pala dito sa, saan ba yan? Gilid na, ito yung mga paligid dito sa bus stop. Ito nga yung church, and then ayan, may pharmacy dyan sa building na dyan, and then may unpost dyan, yung building na yan. Then may coffee shop dito. Actually, napakagandang coffee shop to, Jack Mondays. And then right here is 303 yan is the King John's Church, King John's Castle. Medyo natatabunan. Hindi pa yan yung bus namin, bus 302 yung sasakyan namin. And then banda doon this way papunta na ng city center. So yan guys. So ayun guys, habang nag-aantay, tagal pa. Sabihin na namin yung unang advantage living here in Ireland. So yon, ang unang-una is yung value of time. So actually yon, kapag may mga errand kami dito sa Ireland, hindi siya nagte-take ng whole day. Hindi katulad, sorry medyo maiko-compare namin to sa mga other countries na natirahan namin. So yon, wag kayo masyadong offend if ever na medyo may mga negative kaming mabanggit regarding sa Philippines, sa USA, at saka sa Jamaica.
Ayun, so yun nga, from ano, 'di ba, yung mga experiences natin sa Philippines, kapag may errand ka, like you go to malls, parang pagpunta ka ng mall, whole day ka na, 'di ba? Whole day mo na siya na ano, kasi considering the traffic, and then doon ka na matagal ka din magstay sa mall, 'di ba? Pero dito, ayan, katulad niyan, ang errand namin is pupunta kami sa Smith Store. Meron saglit lang din kami makakapunta doon kasi accessible naman siya, walang traffic, and then hindi siya magte-take ng too much time sa amin, 'di ba, mama? So yun, yung value of time dito. Like niya, pag, di ba, pag nag-grocery tayo, madali lang din. Kasi lalakad lang tayo, tapos 1 hour, tapos na yung Tapos na, oo. Pwede pa kami tumambay sa bahay, mag-coffee. Pwede ko masyado maingat. So yun, yung value of time. So masyadong marami kang pwedeng gawin, lalo na sa weekends, 'di ba? Pag summer, be, di ba mahaba yung araw? Oo. Actually, pag summer, minsan 10 PM na maliwanag pa. So, ang dami mo nagagawa. Ang dami mong pwedeng gawin. Oo. Yes. So yun yung first advantage, value of time. Ben, di ba sabi ko po lang? So, yun guys, nandito na kami sa nakababa na kami. Door. Hindi pa. Nakababa na kami ng bus. We're walking na, going to Smith Store. Sa may Jetland na tayo. I'm going to buy toy today. Really? Really? What It's not toys? our priority. What toys are you going to buy? Not expensive. Not Ayan. expensive. So, isang advantage ulit. The advantage number 2. So, yun ang pag-usapan natin last time na isa sa disadvantage yung weather dito sa Ireland. Although, yeah, meron kaming i-highlight na isang advantage which is yung hindi gaanong nag-i-snow. Very unusual lang snow dito sa Ireland, which is, I think, an advantage because, yun, so, actually, yun nga, kami din dati na gusto, nung nasa Pinas pa kami and everything sa Jamaica, wini-wish namin na maka-experience ng snow. Pero, pagka na-experience mo na kasi siya, yung winter dito, so yung parang i-wish mo na sana, parang wala na lang snow, ganyan. Pero dito na-experience namin sa Ireland na 2 beses lang kami naka-experience ng snow. Mahina pa yun. Mahina pa yun. And sobrang bilis Oo. lang niya. So yun, parang okay din siya as compared sa ibang countries na sobrang kakapal ng snow, Like napaka-hassle, sa Canada. like sa Canada. Eh dito ang na-experience namin, -6 na yung pinakamalamig. Sa Canada, -40. Yun, parang nung na-experience namin -6, parang sobrang, Napasalamat na tayo. Oo. Ay, Thank buti na lang di tayo Oo. nag-Canada kasi hindi natin kakayanin mag-Canada. hindi namin kaya yung sobrang lamig. Mama, Halloween. Right. Yeah, Halloween. So yun, isang okay na din na living here na seldom mag-snow. Pero yun, grateful rin kami na once in a while may snow, 'di ba? Wag lang yung kasi 'di ba hassle like magpapala ka pa, Tsaka mahirap. I mean, ang lamig. extra gastos dahil kailangan mo ng sobrang kakapal na jacket. Mahal ang kuryente. Yeah, kailangan ako ng kuryente kasi sasabog ang pipes mo kapag Hindi ka nag-froze nag-heater. yung nag-froze yung tubig, ganyan. So yun, we considered this less snow is an advantage. So yun, 2 na guys. Many more to go. So guys, we're here na sa Smith Store. Kaman pa. Wow. What do you want to buy? We're gonna search for the For baby like you. boogie or stroller. Check the boogies first. Let's go. Ito yung mga boogie. Yung natutupi, mama ha.
kilos, lightweight, umbrella, chassis, multi-position recline, large storage, all Ito. Hindi yan. Yan. Ito. ito, 15 kilos, extendable, canopy, rain cover, and basket. Ano yung sabihin ng canopy? Oh. Lightweight umbrella chassis. Bakit yun? Ito mura. So, parang mas matibay ito. No? Parang sobrang nipis niya. Oo. Ito medyo... Gusto ko yung natutupi. Ayan, gusto na. Paano ito piwa gusto mo? Yung parang nagiging box siya. Ay, ganun? Ang mahal yun. Multi-position recline. Oh, swing it. Rock the chair. Huwag mo na isuot yung ano. Okay. Oh, is it okay? Shopping. Yes. Sarap din. Madali iyan, ah. Medyo mahal nga lang siya. 179 euro. Grabe, mahal. Bebenta na lang. Ay, natanggal nyo. Paano yung pagputi? Again, oh, alis na. Asan yung ano? Hindi ko marunong. Okay, 1, 2, 3, go. Paano ko ba automatic? Ano yun? Ayan. Oh, nice. See? Mawigat nga lang din siya. So, hi guys, pauwi na kami. At ito na yung bagong stroller. Katas ng allowance si Pente. Ganda. Yan, medyo mahal siya. 180 euro. Tapos nagpabili pa yung bata ng ano, ng ano yan, microphone na laruan. 30 euro. Umabot na kami ng ano, 200 euro. Diyos ko. Well, ganun talaga. Oo. Yan talaga yung gusto namin, na mabilis siya ma-fold. I mean, Mahirap. saka pwede rin siya pwede siyang hand carry sa airplane. So, pwede na tayo mag-travel. And how is it? Good. You like it? Tapon na natin yung old one. Yeah. You don't like the old one? You like this much better? How about the experience, Mama? Ano ba? Mas okay siya, no? Oo. Yan. Ready na kami for Dublin. So yan, ito yung ano niya, bag niya. Cutie. Parang trash bag. So yun, papunta na kami sa bus stop. Dapat sasakay kami ng dapat magta-taxi kami, so baka dagdag 20 euro na naman. So tipid muna. Balik sa pagtitipid. Yun, di pa natin tapos yung usapan natin na advantages, no Mama? Continue mo. Ayan, continue na natin. Third one, guys, medyo punta naman tayo sa statistics. So medyo nag-research kami kahit papano, all about Ireland yon. So third advantage living here is Ireland is considered one of the most safe place. Most safe. Tama naman. One of the most safe place in the whole world. Actually, sa isang site na nakita namin, nakalimutan ko yung website, pero yun, ipa-flash na lang natin sa screen. Pangatlo ang Ireland sa safest country in the world, with yun, i-flash ko rin sa screen ko ano yung Global Peace Index nila, parang 1 point something. So yun, di ba? Yun nga, safe naman siya, kaso yun, hindi siya totally yung pinaka absolute na safe. May mga sketchy areas pa rin na dapat iwasan, ganun. Meron pa din. Oo, kasi tao lang tayo, 'di ba? Pero 'yun, ang advantage talaga is safe dito compared sa, I think compared mga sa Pinas, 'di ba? Mas safe pa rin dito, 'di ba?
Hindi uso dito yung mga ano, pag-snatch. Snatching niya. Binibigyan ko nga cellphone minsan si Penpen na naka-stroller. Hindi ako nag-worry. Tapos hindi na katulad dati na yung bag mo lagi nasa harapan. Di ba? Sa Pinas, dito hindi naman. So next one na na-research ko regarding education here in Ireland, I think maganda yung education dito, di ba? Saka according sa top universities sa whole world, 6 na schools or 6 na university sa Ireland ang pasok sa top 500. Imaginein mo. And here we are in Limerick, yung University of Limerick pang top 5 siya dito sa Ireland, top 5 university in Ireland, and pasok din siya sa top 500. So 'di ba? Parang better education for your child kung balak mong kung gusto mo ng country na Mag for good ka. oo, na mag for good ka. With your family. Yeah, better na pag-aralin yung anak mo dito, and then yan, better education, and then free din yung mga high school dito kung sa public ka, 'di ba? And then ano pa? Ayun, isa pang na-research namin na statistics regarding Ireland. Ireland is considered one of the most least racist sa buong mundo. Actually, they rank at number 18. Pero yun nga, hindi ko rin naman sinasabi na absolute na walang racist dito. Minsan may mga naririnig din kami na experiences na kapwa Pinoy na naka-experience ng racism. Kami rin naman, di ba? Naka-experience din kami, pero hindi siya ganun ka lala compared din sa ibang bansa. Di ba, may katulad niyan sa US. Kaya isa din na kino-consider, hindi namin talaga kinonsider tumira sa US for good dahil sa Asian hate crime, ganyan, na maglalakad ka lang, bigla ka na lang babarilin. Mga ganun ba? So yun. Hindi mo naman na-feel dito. Hindi naman. So guys, naiwan kami ng bus. Magantay pa kami ng another 20 minutes. So let's have a discussion again. Pang-anim na advantage dito sa Ireland is less pollution here compared sa other countries. And kita nyo nga naman, napaka-green ng Ireland. Greenish talaga siya overall, di ba mama? So yun, hindi ko alam kung anong itsura ng ibang country, kung ma-pollution ba doon, but at least here in Limerick at saka yung mga other places na napuntahan namin, Cork, Galway, Dublin, hindi siya ganun ka-polluted. Diba? So, wala pag ganun ka crowded pa, no? Oo, hindi siya ganun. Hindi, unless sa Dublin. Oo nga, pero in general. In general, hindi siya crowded. So yan, ayun ang ating pang-anim na advantages living here in Ireland. And so pang-7th yung relocation dito sa Ireland. Actually masasabi ko na isa yung mga requirements and everything napaka-smooth. Hindi siya ganun ka-grabe yung mga requirements, 'di ba? Unlike, if compare ko na rin yung sa UK, kasi yung sa UK mayroon kang need mo ng IELTS, need mo ng TB testing. Dito wala, medical wala. Hindi requirement ang medical, so hindi ka na mag-worry. Depende sa course ba? Oo, pero yung experience namin wala, kahit kay NBA hindi kami hiningan eh. Lalo na ako din, nung nag-apply ako ng work, ang pinaka-requirements ko lang yung mga educational background, yung diploma, TOR, Social Security, PPSN, tapos IRP. Yun, IRP lang pinaka-importante. Then nag-sign ako after 2 weeks nung na final interview ko, na nag-sign ako ng offer. Nagpasa lang ako ng konting requirements. Okay na. Wala rin NPI, hindi rin sila nanghingi ng Garda vetting. Pero yun, depende. May mga trabaho na need ng Garda vetting kasi. Pero in terms of relocation, hindi ganun kadami talaga yung requirements, na like kung compare mo like sa Canada, no? Oo. Sa Canada may parang showman pa. Oo. Depende kung international student ka, pero kailangan parang malaki yung baon mong pera sa
Canada, tapos yung may pointing system pa, magpapaano ka pa ng education mo, ano, yung West. Yung West, World, oo. World Education Assessment. So dito, wala namang ganun, ano lang. Oo. Sobrang dali lang ng process nila dito, less Oo. no requirements. Ang mahirap lang talaga pag work permit yung POEA. Doon lang nagpapatagal. So yun, yan yung pang 7. Pang 8 ay yung isa rin na in connection with the relocation, yung permanent residency, lalo na sa mga critical skills employment permit holder. After 2 years, automatic na, after 2 years mo sa work mo, Pwede ka na mag-stamp automatic 4 na stamp 4 ka na. or diba? PR na. Oh, yung stamp 4 is called permanent resident. 'Di ba? So, ano na sobrang yun? bilis ng Open processing. permit ka na, pwede ka na mag-apply anywhere. Oo, pwede ka nang mag-resign doon sa kung ayaw mo doon sa work mo, and then mag-apply ka na parang Open work permit. entitled ka na to Title ka na to work anywhere. ayun, entitled ka na to work anywhere. So yun, at pati citizenship, after 5 years pwede ka nang maging citizen. Next advantage is, guys, yung since nandito na kami sa Europe, mas accessible na yung ibang countries. Pero syempre kailangan mo pa rin ng Schengen visa or other required visa. Pero yun, nandito ka na, mag-apply ka na lang ng visa, mas mura na yung mga pamasahe. 'Di ba? Pero kung manggagaling ka ng Pinas or US, malayo siya. So yun, isa na nakikita ng advantage is mas madali kang makaka-apply or makakapunta, or mas mura yung mga pamasahe papuntang ibang European countries. O yung iba, di ba, parang 30 euro lang yung pamasahe. Pamasahe. Pa Spain nga ata, di ba, sobrang mura. Yun, kailangan lang ng Schengen. So yun, mukhang bago tayo makawin, matatapos natin yung advantages. Ano pa? Yes. So yun, guys, the last advantage na isip namin while living here in Ireland, actually we're 1 year plus na here in Ireland. So marami na rin kami na experience dito, so mas marami kami actually na share sa inyo. Pero yon, yung mga advantages din na sinasabi namin is based on our experience din, first-hand experience dito sa Ireland. So the last advantage na isip namin is yung actually yung mga benefits na natanggap na rin namin dito sa Ireland. Unang-una, sobrang daming benefits din. Unang-una, they have equal opportunity, whether mahirap ka or you're in a middle class or may kaya ka naman sa buhay, entitled ka pa rin the same benefits na dito sa Ireland, like yung childcare benefit. Hindi naman tinatanong kung magkano yung sahod mo para makakuha ng childcare benefit, di ba? And then yung dahil may housing crisis, we have the Electricity credit. ano yun? Rent credit. Rent credit 500 per household. So kung kami ni mama, dalawa kami, nakapag-claim kami ng 1,000 rent tax credit sa revenue.ie. And then isa pa yung electricity allowance na automatic naman siya, hindi naman namin na siya in-apply. So ina-offset agad siya sa billing mo. Ano yun 200, naka kami 200 sa isang quarter, and then another quarter naka 200 din kami. So yun. And then ano pa, yung mga medical benefits, no? Like si Penpen, free siya sa mga medical benefits niya up to 6 years old. Mga ganun ba? Tapos sa education, although syempre sa Pinas din, yung mga public schools libre rin, di ba? Dito rin naman. So I consider that as benefits na din. Ano pa? Yung mga receipts mo sa medical expenses mo, pwede mo siyang i-file sa revenue.ie, makakuha ka ng 20% Credit. tax credit. Tapos yun, marami pa. Actually, marami pa need pa namin i-explore. So yun, ayun, yun yung mga actually na experience namin. Although nga medyo mahal yung tax talaga dito, pero na ano mo naman, nararamdaman mo na
na yung mga true benefits talaga na, 'di ba? Hindi katulad sa Pinas na hindi mo masyadong ramdam, bayad ka lang ng bayad ng tax, 'di ba? So yun lang naman. Ayun, bago tayo makauwi, natapos natin yung vlog, mama. And then nakuha namin yung ano namin, gusto namin bilhin, nakatulog na si Pen, yung stroller. So ready na kami sa travel namin sa Dublin next week. So yun, magpa-vlog din kami regarding Dublin. Hindi pa kami, although parang nakailang beses na kami papuntang Dublin, first time pa lang namin magta-try mag-vlog there. So yun, thank you for watching. See you sa next vlog. Please subscribe to our Pag may question, comment. please subscribe to our channel, and kung may gusto kayong i-topic namin, please comment. Yun ba yung nakakatuwa na may mga nagko-comment na kahit papaano. Thank you sa sa mga new subscribers. Magpapakilala pala ako, baka hindi nyo ako kilala. My name is Mark and my wife's name is Carissa. Ayan si Penpen. Kasi Papa and Penpen lang yung ano natin, yung pangalan ng vlog. So yun, kung hindi nyo ako kilala, my name is Mark. Bye! Please subscribe to our channel. Subscribe. Subscribe.